It may be at morn when the day is awaking, when sunlight through darkness and shadow is breaking, that Jesus will come in the fullness of glory to receive from the world his own. Oh Lord Jesus, how long and we shout the glad song, Christ returneth, hallelujah, hallelujah, amen, hallelujah, amen. It may be at midday, it may be at twilight, it may be perchance that the blackness of midnight will burst into light in the blaze of his glory when Jesus receives his own. Oh Lord Jesus, how long, and we shout the glad song, Christ returneth, hallelujah, hallelujah, amen, hallelujah, amen. Oh joy, oh delight, should we go without dying? No sickness, no sadness, no dread and no crying, caught up through the clouds with the Lord into glory when Jesus receives his own. Oh Lord Jesus, how long, and we shout the glad song, Christ returneth, hallelujah, hallelujah, amen, hallelujah, amen. Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid, mga kaibigan na nakikinig sa ating pong video, sa ating pangangaral sa salita ng Diyos. At akin pong inaasahan na kayo pong lahat ay nasa magandang kalusugan, kahit po ang ating pong bansa ay humaharap sa tinatawag na pandemya, na ito po ang nakakaabala sa ating gawain sa pangangaral sa salita ng Diyos. Ang inyo pong lingkod ay muling nagbabalik upang ating pong ipagpatuloy ang ating pong pag-aaral sa salita ng Diyos. Kung inyo pong maalaala, sa nakalipas na ating pong mga videos na na-upload sa YouTube, ay ating pong pinag-aralan na itong mundong ito na ating pansamantalang tinitirahan ay hindi po ito ang ating tahanan. Ang ating pananatili sa mundong ito ay pansamantala lamang, at tayo nga po ay tinatawag na
stranger in this world. Dahil mayroon pong tahanan na naihanda para sa ating ihinanda ng ating Panginoon. Kaya sa nakalipas na ating pag-aaral ay ating pinag-aralan na ang mundong ito ay hindi po ito ang ating tahanan. Ngayon po naman ang ating pong papag-aralan ay ang tahanan ng mga maliligtas. Yun po yung ating papag-aralan. Anong klaseng tahanan? Yung pong tahanan na kung saan tayo dadalhin ng Panginoon. Ito bang tahanan na ito ay mas mabuti kaysa tahanan natin dito sa mundo, o kaya mas magandang tirahan kaysa mundong ito? Yan po yung katanungan na ating pong sasagutin sa ating maiksing pag-aaral sa oras na ito. Ayon po sa banal na kasulatan, kung ating pong babasahin, ang 1 Corinthians chapter 2 sa verse 9 ay ganito po ang sinasabi. Datapwat gaya ng nasusulat ang mga bagay na hindi nakita ng mata at ni narinig ng tainga, ni hindi pumasok sa puso ng tao anumang mga bagay na ihinanda ng Diyos sa kanila na nangagsiibig sa Kanya. Dito po sa ating nabasa ay malinaw po ang sinasabi na ang ihinanda ng Diyos sa mga nagsiibig sa Kanya ay hindi pa nakita ng mata. Na ang ibig pong sabihin nito ay wala pa hong nakita tayo na kasing ganda ng ihinanda ng Diyos na ito. At hindi rin pumasok o narinig ng tainga. Ang ibig sabihin, kung mayroong mga magaling magkwento ng mga magagandang bagay, magagandang lugar, ay hindi pa ito nabanggit kung gaano kaganda ang tahanan na ito na ihinanda ng Diyos. At hindi pa nga pumasok o nakapasok sa isip ng tao. Ibig sabihin, yung mga magagaling dyan na mag-drawing ng mga tinatawag na tanawin, ay hindi pa nakapasok sa kanilang isip ang kagandahan ng lugar na ito, tahanang ihinanda ng ating Panginoon, na kapatid at mga kaibigan. Sapagkat ayon din sa banal na kasulatan sa 2 Peter sa chapter 3 sa verse 13 ay ganito po ang sinasabi. Ngunit ayon sa Kanyang pangako ay naghihintay tayo ng bagong langit at bagong lupa na tinatahanan ng katuwiran. So ang ibig sabihin, mga kapatid, ay itong lugar na ito ay bago, hindi itong luma. So natural na pagkabago, mas maganda kaysa itong luma. Kaya ang sinabing dito ay bagong langit, bagong lupa. In-expect natin na kung bago, mas maganda. At sabi dito, tinitirahan ng katuwiran. Ibig sabihin, sa lugar na yon, wala na pong masama doon. Wala na pong magnanakaw, wala na pong pumapatay, wala na pong nanlalamang, walang nang i-scam. Yun po, lahat po mabuti doon kasi tahanan ng katuwiran. Hindi na po natin masusumpungan ang kasamaan sa lugar na ito na ihinanda ng Diyos para sa atin. Sa Isaias, sa Kapitulo 11, sa versikulo 6, sadyang matuwid talaga ang mga tao, mga mananahan doon, dahil pati ang mga hayop ganito po ang sinasabi, sa mga hayop na maninirahan doon ay ganito ang sinasabi. At ang lobo ay tatahang kasama ng kordero. At ang leopardo ay mahihigang kasiping ang batang kambing. At ang guya
at ang batang leon at ang patabain na magkakasama at papatnubayan sila ng munting bata. Kaya dito sa nabasa natin, yung pong lobo at yung kordero ay magkakasama. Alam niyo yung lobo, ito po yung nangangain ng kapwa-hayop ito eh. Yung kordero na kasama, ito po yung karnero, no? Na hindi marunong manakit sa kapwang mga hayop. Pero dito ay magkakasama ang lobo at ang kordero at ang leopardo ay mahihigang kasiping ang batang kambing ang kambing dapat kainin ng leopard o leopardo, pero hindi, ito'y magkakasama sila lahat doon. At sila ay papatnubayan ng isang bata. Delikado yun kung sa ngayon sa ating kapanahunan ay mga hayop na ito, pagsasamahin mo yung mga hayop na maamo at saka mga hayop na mabangis, isasama po pa doon ang bata, hindi po yun po pwede. Pero sa lugar na ito, pati ay tahanan nga po ng katuwiran eh. Kaya nga po, pati yung mga hayop, mga tao ay talagang matuwid nga po. Matuwid na sama-sama na nananahan sa lugar na ito na ihinanda ng Diyos. Sa Kapitulo 11 sa versikulo 7 ng Isaias ay ganito ang sinasabi. At ang baka at ang oso ay manginginain, ang kanilang mga anak ay mahihigang magkakasiping, at ang leon ay kakain ng dayami na gaya ng baka. Tingnan natin dito. Ang baka at ang oso ay kakain magkasama, hindi magkainan, Hindi kinakain ng uso yung baka, kundi pare-pareha silang magkasamang kakain. Ang kanilang mga anak ay mahigang magkakasiping. Ang leon ay kakain ng dayami na gaya ng baka. Ay dayami na ang kinakain at hindi na kapwa hayop itong leon. So talagang napaka-peaceful ang lugar na ito, na ganyan ang tahanan. Talagang bagong sistema. Pati mga ugali ng tao at hayop ay talagang bago, mga kapatid. Ganun po kaganda itong ihinanda ng Diyos. Itutuloy natin sa verse 8 ng Isaiah chapter 11. Ganito ang sinasabi. At ang batang pasusuhin ay maglalaro sa lungga ng ahas, at isusuot ng batang kahihiwalay sa suso ang kanyang kamay sa lungga ng ulupong. Tingnan natin. Biro mo yan, yung pasusuhin ay maglalaro sa lungga ng ahas at isusuot ng bata ang kanyang kamay sa lungga ng ulupong. Naku, mapanganib yan kung sa ating kapanahunan. Talagang sadyang mapanganib yan. Pero sa lugar na yon, may hinanda ng Diyos, ay talaga pong peaceful talaga. Ang hayop at ang tao, mababangis na hayop na yan, ay mababait na po sa lugar na yon. Ganun po ang kalagayan nito, mga kapatid. So, sa verse 9, ganito, hindi sila magsisipanakit o magsisipanira man sa aking buong banal na bundok, sapagkat ang lupa ay mapupuno ng kaalaman ng Panginoon, gaya ng tubig na tumatakip sa dagat. Ganyan, ibig sabihin, laganap ang katuwiran. Parang tubig sa dagat na pinupuno niya ng tubig ang buong
karagatan. Ganun po ang lugar na yon. Laganap po ang katuwiran. Wala pong masama doon. Mga kapatid, kaya napakaganda ang lugar na ito. Ang lugar na ito ay wala rin pong taong mamamatay. Yun po yung isang magandang kalagayan doon. Ito po ang sinasabi. At nakita ko, ito po'y mababasa natin sa Apokalipsis o Revelation chapter 1 sa verse 1. Ganito ang sinasabi. At nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam at ang dagat ay wala na. So, ibig sabihin, i-describe dito na yung pala ay bagong langit at bagong lupa. Yung lumipas na yung luma. Lumipas yung luma at yung dagat hindi na ho nakita doon eh. Yan, punta tayo sa verse 3 ng Revelation chapter 21. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa luklukan na nagsasabi, narito ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao at siya'y mananahan sa kanila. At sila'y magiging mga bayan niya at ang Diyos din ay ang Diyos din ay sa kanila at magiging Diyos nila. Yan po ang mangyayari sa lugar na yon. Ay maliban na ito po ay napakaganda, ay ang Diyos ang makakasama nila sa lugar na yon, mga kapatid at mga kaibigan. Napakasarap na makita natin yung Diyos na hindi pa natin nakikita. Buong buhay natin dito sa lupa, hindi pa natin nakita ang Panginoon, pero doon makakasama natin. Kaya sa verse 4 ng Revelation at ganito ang sinasabi. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan. Hindi na magkakaroon pa ng dalamhati o ng pananambitan man o ng hirap pa man. Ang mga bagay ng una ay naparab na. Pero mo, napakaganda itong sinabi dito. Na yung palang, yung lugar pala na yon ay wala nang sementeryo. Wala nang plano pa para sa sementeryo sa lugar na yon. Bakit? Wala nang mamamatay. At wala na ring luluha dahil ang Panginoon papahirin niya ang luha sa kanilang mga mata. Ang ibig sabihin nun ay hindi yung simpleng pagpunas lang ng luha ang gagawin ng Panginoon doon, kundi yung pinanggagalingan ng pagluha ng tao ay tatanggalin na ng Diyos, kasi wala na pong kamatayan wala na pong aray doon wala na pong sakit doon So walang dahilan kung bakit tayo'y luluha pa. Yun po yung gagawin ng Panginoon, sapagkat yung pagluha, kamatayan, lumipas na po yun. Hindi na po madadala doon sa bagong langit at bagong lupa. Paano masabing bago kung yung luma na pamamaraan at kalagayan andun pa rin? So maliwanag na ito po ay talagang totoong bago, mga kapatid. Sa verse 5 ay ganito ang sinasabi. At yaong nakaluklok sa luklukan ay nagsasabi, narito, ginawa kong bago ang lahat ng mga bagay.
At sinabi niya, isulat mo sapagkat ang mga salitang ito ay tapat at tunay. So pagkatapos na ito ay ipinakita ng Panginoon kay Juan Revelador, ay sabi ng nakaupo sa luklukan, ito'y isulat mo. Bakit? Isulat. Isulat mo na ginawa kong bago ang lahat ng mga bagay. At sabi niya, isulat mo sapagkat ang mga salitang ito ay tapat at tunay. Ibig sabihin, itong mga ipinakita na ito ng Panginoon kay Juan ay hindi ito basta kwento. Mayroong pinanggalingan. At yan nga po ay ang Panginoon, ang pinanggalingan, ang ating Panginoong Hesus na siya pong nagbigay ng tinatawag na pangitain kay Juan. At pagkatapos na naipakita niya ito, anong klaseng tahanan yung ibibigay ng Panginoon sa kanyang mga anak, ay kanya pong sinabing isulat mo sapagkat ang mga bagay na ito ay tapat at tunay. Kaya mga kapatid, ay putulin muna natin dito yung ating pong pag-aaral at abangan po ninyo at ating pong itutuloy ang karugtong anong klaseng tahanan na ang ihinanda ng Diyos para sa atin. Nawa po itong maiksi na ating pong pinag-aralan ay nakapagbigay ng inspiration sa inyo na kahit ganito ang kalagayan natin dito sa mundo, pagka tayo ay nananampalataya, ay mayroong naghihintay sa atin na magandang tahanan na kung saan doon tayo mananahan ng walang hanggan. Magandang araw po sa inyong lahat. Sana po ay nag-bless kayo sa ating pong pinag-aralan.